Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 45. At ang mabuting balita ito ay patungkol sa pagdalaw ng Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. At matutunghayan natin sa ebanghelyong ito na ipinapahiwatig na ang Birheng Maria ang bagong kaban ng bagong tipan. Kaya nga kung babasahin natin, si Maria ay naglakbay patungo sa tahanan ng kanyang pinsang si Elizabeth at asawa nitong si Zacarias doon sa bulubundukin ng Judea. At kung titignan natin sa lumang tipan, sa ikalawang aklat ni Samuel, kabanata 6, talata 1 hanggang 11, ang kaban ng tipan ay dinala sa tahanan ni Obed-Edom doon din sa bulubundukin ng Judea. At sa ikalawang aklat pa rin ni Samuel, makikita natin na si David ay nagsasayaw at naglulundag sa galak sa harapan ng kaban ng tipan. At sa ebanghelyo natin ngayon, noong makita ni Elizabeth si Maria, naglulundag sa kagalakan ang sanggol sa kanyang sinapupunan na si Juan Bautista. Kaya nga't naibulalas ni Elizabeth, paanong nangyari na ang ina ng aking Panginoon ay dumalaw sa akin. At ayon din ang mga salitang nabigkas ni David sa lumang tipan sa ikalawang aklat ni Samuel. Sinabi niya, paanong ang kaban ng tipan ay naparito sa akin. Makikita natin na si David ay napasigaw sa harapan ng kaban ng tipan bilang pagpapahayag ng kanyang kagalakan. At ganun din si Elizabeth, sinasabi sa ating ebanghelyo, ay napabulalas ng malakas na pagsigaw sa presensya ng Birheng Maria. Kaya nga, sinabi rin sa ebanghelyo natin ngayon na si Maria ay nanatili sa bahay ni Elizabeth ng 3 buwan. Kung paanong sa ikalawang aklat ni Samuel, ang kaban ng tipan ay nanatili rin sa bahay ni Obed-Edom ng 3 buwan. Kaya nga makikita natin na pinapahiwatig ng kasulatan na sa lumang tipan naroon yung kaban ng tipan, ang tipan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ngunit ang tipan na ito ay paulit-ulit na salansang. Paulit-ulit na hindi tumupad ang bayan ng Diyos sa kanyang sumpa sa tipan kasama ang Diyos Ama sa langit. Kaya nga, sa kabutihan ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig, hindi siya nagsawa, hindi siya huminto o hindi siya tumigil na pagpanibaguhin ang kanyang tipan. Hindi na lamang sa bayang Israel, kung hindi sa buong katauhan. Kaya nga, kailangang isilang ang bagong tipan. At ito ay nasa katauhan ng Panginoon. Sinabi nga ni Jesucristo sa huling hapunan na ang kalis ng alak ay ang kanyang dugo na tanda ng bago at walang hanggang tipan sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya nga kung nasa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, ang bagong kaban ng tipan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, sa madaling salita, ang mahal na Birheng Maria ang bagong kaban ng bagong tipan. Kaya nga kung titignan natin, ano ba ang laman ng kaban ng tipan sa lumang tipan? Naroon ang 2 bato kung saan nakasulat ang 10 salita ng Panginoon, ang Decalogue. At makikita rin natin na sa sinapupunan ng bahal na Birheng Maria, doon naging laman ang salita ng Diyos. At sa loob din ng kaban ng tipan, sa lumang tipan, naroon din ang mana. Ito yung isang milagrosong tinapay
na bumaba mula sa langit para pakainin ang bayang Israel sa disyerto. At kung babasahin natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, sinabi ni Jesucristo na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. At ang isa pang bagay na nasa loob ng kaban ng tipan sa lumang tipan ay ang baston ni Aaron na namulaklak, at ito ay tanda ng pagiging punong pari ni Aaron. At makababasa natin sa sulat sa mga Hebreyo na mayroon ng bagong punong pari, at ito ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa lumang tipan, nasa kaban ng tipan ang mga salita ng Diyos, ang tinapay na nanggaling sa langit, at ang baston ni Aaron tanda ng pagiging punong pari. Si Maria bilang bagong kaban ng bagong tipan, sa kanyang sinapupunan ay naroon ang salita ng Diyos na naging laman. Naroon si Jesucristo na nagpakilalang tinapay na nanggaling o nagmula sa langit. At naroon din ang ating Panginoong Jesucristo na pinakapunong pari. Kaya nga, sa Ebanghelyo natin ngayon, napakagandang pagnilayan kung paanong si Maria, ang ating pinakamamahal na ina, ay naging instrumento upang pagpanibaguhin ng Diyos ang kanyang tipan ng pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya nga sa Ebanghelyong ito, makikita natin ang ating buhay na tayo man ay dinadalaw, binibisita ng Birheng Maria sa araw na ito upang dalhin ang kagalakan, dala ng pagliligtas na iniaalay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo, katulad ng mga Israelita, paulit-ulit tayong sumira sa tipan ng Diyos. Paulit-ulit tayong lumayo sa kasunduan ng pag-ibig sa Kanya. Paulit-ulit tayong nagkasala, naging mahina, paulit-ulit nalubog sa kadiliman. Ngunit salamat sa Ebanghelyong ito, isang mabuting balita. Dinadalaw tayo ng mahal na Birheng Maria upang palundagin sa galak muli ang mga nanghihina nating espiritu. Bigyan muli ng kahulugan, ng masayang awit ang mga hungkag nating kalooban. At muli, bigyan ng buhay, ng kislap ang ating mga matang binasa na ng napakaraming luha dahil sa kabiguan at kalungkutan. Ang dala ng mahal na Birheng Maria sa bahay ni Elizabeth na kanyang pinsan ay kagalakan ng mabuting balita. At ito ang dala rin ng panahon ng Adbyento. Kagalakan sapagkat isisilang ang bagong tipan sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay panumbalikin sa ating ugnayan sa kanyang Diyos Ama na nasa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.